Mga kagenggeng, papakawalan ko nga ulit ang lahat ng ibon natin pero sa unang pagkakataon sila ay isa-isa. Tara at samahan nyo ako sa video na to at panoorin natin kung makakauwi ba sila na ligtas papunta sa bahay namin. Ano pa ang hinahantay natin at umpisahan na natin to? Let's go! Mga kagenggeng, dala ko na nga rin yung mga alagang ibon namin dahil ito po ay balak ko sanang ibitaw sa Valenzuela. Kaya lang medyo tanghali na at alas 11 na nga rin ng umaga at napag-isip-isip ko na dali na lang sila sa terminal at dun ka na lang sila ibitaw. Kaya naman pagdating nga lang namin dito sa terminal ng Bulacan, kinuha ko na nga agad ang kanilang crates. May nagsuggest kasi na solid followers natin na baka pwede naman daw sila na isa-isa po na ibitaw para mas malaman natin at masubukan natin ang galing talaga nitong mga ibon natin. Tingnan nyo naman po at para silang pangwalayuan. Kaya naman, pinuwesto ko na nga rin yung kamay ko para ibitaw tong ibon na to. Agad-agad, lumipad na nga siya mga kagenggeng. Tingnan nga po natin kung saan siya direksyon magpupunta. Umikot nga lang siya ng umikot dito sa lugar natin mga kagenggeng. Maya-maya nga lang po ay dumiretso na siya sa isang direksyon. Grabe talaga ang liparan ng mga anak ng Jansen natin mga kagenggeng. Kitang-kita nyo naman po yung bilis. Tapos makikita nyo napakataas pang lumipad. Parang mas challenge yung ganito mga kagenggeng dahil kada hawak ko sa mga ibon natin ay para bang nag-uusap kami mata sa mata. Hindi pa nga ako ready pero itong ibon natin ay handa ng lumipad. Napansin ko mga kagenggeng napakabibilis nilang umuwi pag nag-iisa at alam nila kung saan sila direksyon pupunta. Grabe pala yung ibon natin mga kagenggeng, halos tumuldok na. Siguro ganito yung gagawin nila pag nilaban na natin sila sa karera. Pangatlong ibon natin mga kagenggeng. Ito yung ibon na napapansin ko na laging nauuna sa kanilang apat pag inahagis natin sila sa ibang lugar. Baguhan man ako sa pag-iibon, naniniwala naman ako na kaya nang makipagsabayan ng mga ibon natin sa malalakas na mga puncher at mga kilala. Basta ang mahalaga, i-enjoy mo lang at masaya ka sa ginagawa mo. Napatunayan ko ang mga ganitong ibon na pag inalagaan mo ng maayos, uuwi at uuwi sila kahit gaano pa kalayo. Itong mga ibon natin mga kagengging, mga inakay pangalang sa atin to, talagang inahagis ko na sila sa ibang lugar. Sana balang araw, malay natin, bigyan nila tayo ng bagong karangalan. Tinawagan ko na nga si Kuya Michael Lungakit mga kagenggeng dahil nagkontakan nga po kami na pinakawalan ko na nga rin yung ibon. Tingnan nyo naman siya mga kagenggeng, talagang inaabatan niya yung pagdating ng mga ibon natin. Kuha nga pala ito ni Kuya Michael Lungakit mga kagenggeng, di ko in-expect na magsasabay-sabay silang apat na dumating. Kaya lang para bang nabitin pa sila sa liparan, tingnan nyo nagawa pa nilang rumonda. Maya-maya nga lang mga kagenggeng, buwaba na rin yung mga ibon natin. Bali 10 minutes nga pala nilang nilipad mula Bulacan hanggang dito sa bahay namin sa Balagtas. Buti na lang nasanay natin sila sa paggamit ng patpat para pabilisin sila pumasok sa loob ng kulungan. Mas marami pang kabanata ang naghihintay sa atin mga kagenggeng, ihahagis din natin sila sa Divisoria. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood, kaya naman dito ko na nga rin pala tatapusin ang aking video. Special shoutout sa isang konduktor ng Philippine Rabbit, si Sir John Basco. Maraming salamat sa suporta. So paano mga kagenggeng, yun lamang po at ingat tayong lahat. See you in my next vlog. Bye-bye!